Uy, masarap siya. Gusto ko siya. Tsaka malaki siya. So, I think mabubusog naman ako dito. Mga 3 degrees Celsius yung weather. Sana all brilyante yung sinusuka. Baka sakali maging fan na ako ng Harry Potter after this. No regrets sa pagpunta dito. Babalikan ko talaga to balang araw. Hi, this is already my 8th day here in China. I will be going to Universal Studios Beijing. And yun daw ang pinakamalaking Universal Studios sa buong Asia. So I think magandang way papunta doon ay mag-subway since it's a 1-hour subway ride from here sa hotel na kinalalagyan ko going to Universal Studios Station. And ito ang paligid na makikita. May corgi! Cutie! Ano, wait lang, may corgi. Super cute corgi. Hello. Hello. Ang cute, may corgi ako nakita. First, parang sobrang dalang ko din makakita ng corgi kahit sa Pilipinas. Pero, yun, anyway, ito yung paligid ng paglabas dun sa parang iskinita dun sa hotel ko. Ito siya. Ayan siya, oh. Yan. Ang dami namang ganap. Meron naman din palang convenience dito, 7-Eleven. Sobrang dalang ko din makakita ng 7-Eleven dito sa China. Usually, ang mga nakikita ko talaga ay Family Mart. Make sure to use A-Maps in navigating. Let's say, siguro mga 95% accurate naman ng A-Maps. Dalawa yung malapit na train station sa hotel ko. Merong Dongxi, Subway, and ito namang isa ay, ano bang basa dito? Shangzi Zhonglu Station, Line 5. So, yan, dito tayo. Just like any train station or sobrang common talaga dito yung mayroong mga baggage airport. Make sure na naka-enable na rin tong Beijing Metro Code nyo. Sa scan nyo lang yan lagi sa mga ganyan. Same lang din naman to dun sa nasa Shanghai pero dapat naka-ayos siya to Beijing kasi kung hindi, syempre hindi nyo magagamit yan kapag Shanghai yun nakalagay dyan. So, yan. Diba? Oh, yan. Okay. Okay. Subway. So we're currently here at Jiangxi Zhonglu Station. And then, 1, 2, 3. 3 stops lang going to Dongdan Station. And then transfer tayo to Red Line or to Line 1 going to Universal Resort Station. Finally arrived here at Universal Resort Station. So, kita tayo. Ang lamig! Diyos ko, buti na lang nag-puffer jacket ako. Ibang level yung lamig. We're officially at Universal Beijing Resort. Here, so of course, we have to scan our QR code again.
Ang lamig talaga. Mga 3 degrees Celsius yung weather. Sana ma-enjoy ko mag-rides kahit sobrang lamig. Lalo na siguro mamayang gabi, for sure lalamig pa to. Of course, kailangan i-ready nyo ang passport nyo. So medyo same sa Universal Studios Osaka. Meron din dito mga shopping district, meron dito mga shopping outlets, mga restaurants dito sa labas na parte. And ayun na yung Globe! Oh, yung Minion Store. Dito sa kabila, ang Universal Studio Store. Ang daming tao. Hindi ko alam paano ako makakapwesto dun sa gitna para makapagpa-picture. Pero ito pa lang, sa totoo lang, masaya na ako makita tong Globe na to. Universal. Hey, hey, hey! We're finally here at Universal Studios Beijing. This is actually the biggest Universal Studios here in Asia. I'm just so happy na ngayon, finally, masasabi ko napuntaan ko na lahat ng Universal Studios sa Asia. First one was in Singapore. Second ay sa Japan. And third, itong sa China. So, I hope maganda yung mag-experience natin dito kasi ito yung pinakamalaki sa buong Asia. Pinakamalaki dun sa tatlo. And sa totoo lang, wala pa akong idea. Hindi ako masyado nag-research kung ano yung mga rides na maganda unahin. So, let's see kung anong mapapala natin sa loob. You can book this on Agoda and use this promo code para makatipid kayo. Pandagdag pagkain at pamasahe nyo din yan. Here are also other discount codes for all of your activities, hotels, tours, and for your future travels dahil sa hirap ng buhay ngayon, hindi na natin deserve na magbayad pa ng full price kaya i-redeem nyo na yan lahat. Always don't forget to bring your passport. Yun talaga mas hinahanap nila. Hindi na nila ako hinahanapan pa ng mga QR code from Klook or any other platform na ginagamit ko pang book ng mga tickets. It's always the passport that will save your day here in China. Starting to look like Christmas here in Universal Studios Beijing. Yan, also make sure na i-download nyo itong Universal Studios Beijing app. Available naman to sa App Store kung naka-iPhone kayo, pero kung naka-Android kayo, kailangan nyo to i-download dun sa mismong website ng Universal Studios Beijing. And i-download nyo siya as APK. Hindi naman masyadong matagal yung mga waiting time ng mga rides, so parang ang sarap sulitin lahat. So siguro unahin na natin yung pinakamatagal kasi for sure yun yung mga in-demand na rides. Okay, so siguro unahin na natin itong Jurassic Flyers kasi 40 minutes na wait time. So far ito yung parang pinakamatagal na waiting time na nakita ko sa Universal Studios app. Ang ganda! Ang ganda naman dito sa loob nito. Dito mag-start ang line. Ayun lang. So bawal talaga ang cameras kahit anong gawin mo. So you have to leave all of your things, mga bags, anything na loose things, you should leave them here sa locker. I think siguro pati salamin ay bawal din. Ang saya pa naman sana ng ride na yun. Kaso biglang nung nandun na sa loob, hindi na pinayagan yung Insta360 ko. Nung una, pinayagan pa. Basta naka-wrist. Meron kayo nung parang hand strap. Pwede daw. Biglang nung nasa loob na hindi na pwede. So, hindi ko gets. Nakakatuwa. Sana talaga totoo itong nakikita ko na hindi naman pala sobrang daming tao. I mean, compared sa Disneyland kasi sa Shanghai na sobrang blockbuster talaga lahat ng pila. Dito, ang bilis lang naman, gumagalaw naman yung pila. Then yung mga rides, wala pa ako nakikita sa app na inaabot ng 1 hour yung pila or yung waiting time. Okay, so next na, natin muna ngayon itong
Next ride natin ay itong Jurassic World Adventure. Yan no, mabilis lang siya. 20 minutes na wait time. So, ayan, siguro kahit makailang rides muna tayo. Makadalawa, after this, dalawa pa or isa pa bago kumain. 的车辆能在任何地形驾驶，让你前所未有的体验更多不同种类的。做好压杆压腿。即将在你眼前展开。检测到恐龙，识别中，对象暴虐霸王龙，安全警报已启动。对象甲龙，威胁等级低，破警警告。扣上我！ Puntahan ko na muna tong Harry Potter. Actually, magkatabi lang yung Wizard of Harry Potter and yung Minion Land. Dito yung Minion Land, sobrang init lang kaya hindi masyado makita. Pero, yan. Dito yung Harry Potter. Yan. Dito tayo sa Harry Potter. Uy, ang ganda. Actually, ang totoo talaga nan, hindi naman ako fan ng Harry Potter. Nung bata ako, siguro yung unang beses na nagkaroon ng Harry Potter sa sinihan, I think mga around 7 years old ako noon. Tinulugan ko lang siya sa sinihan. So ngayon, since hindi ko naman to nagawa sa Universal Studios Osaka, chance ko naman para i-experience naman tong Harry Potter World. Ano tawag ito? Hogwarts, whatever. Basta, ito siya. Ayan. Diba? O, yun na. Ang ganda, kahit pa paano, na-appreciate ko naman siya. Baka sakali maging fan na ako ng Harry Potter after this. Gusto ko din sumuka ng ganito yung sinusuka ko. Yan yung yan, oh. Oh. Sana all brilyante yung sinusuka. So siguro kaya pala hindi masyadong matao dun sa labas kasi lahat ng tao nandito. Ano yan, oh. Sobrang dami mga fan ng Harry Potter. Yan. Yan. Meron din dito ng famous na butterbeer sa Osaka. Siguro try ko din ito mamaya kung ano ba meron dito. Tayo next sa Flight of the Hippogriff. Yata yung tawag sa ride na to. And para siyang roller coaster. Mukhang hindi naman sobrang taas. So we can try. Tignan natin kung kakayanin natin. And wait time is 50 minutes. So not bad. Hindi na rin sobrang tagal. Pwede na. After ito, magla-lunch na ako. Whee! Yan. 眼神交流，尽量不要眨眼，就是这样。
Nakakatuwa kasi naipasok ko yung Insta360 ko dito sa sa Flight of the Hippogriff. So, yun, medyo mabilis hindi naman siya yung sobrang intense na roller coaster. Pero at least, di ba, nakapagpasok tayo ng Insta360 naman sa loob para naman meron tayong video ng actual ride. Bigyan naman natin ng chance tong butterbeer. Since yun nga, hindi naman ako nakapag Harry Potter sa Japan, sa Universal Studios sa Osaka kasi timed entry pass kailangan ng timed entry pass dati nung pumunta ako sa Universal Studios Osaka. So ito, at least chance ko na to. Walang pass, hindi ganun karami yung tao. Tapos yung haba ng ride, yung waiting time sa ride, hindi naman inaabot ng 1 oras. 50 minutes na yung pinakamatagal na experience ko sa ngayon. So sana magtuloy-tuloy hanggang mamaya. So for now, bilhin na muna natin to. Tikman na natin tong butterbeer. Ay, Shishi. Tikman na natin tong butterbeer. Sana hindi ako ma-disappoint. As someone na hindi naman pala inom ng alak, so sana magustuhan ko to. Parang icing lang naman din yung nasa ibabaw. Na parang tunaw. Masarap siya. Tingnan ko lang, sana masarap yung nasa ilalim. Wala kasing straw Parang gusto ko sanang haluin yung nasa taas hanggang sa baba. Uy, masarap siya. Gusto ko siya. Para lang akong uminom ng float. Parang Coke float yung dating niya. Parang feeling ko soft drinks lang talaga tong nasa ilalim. Approve. Hindi ako na-disappoint. Pwede ko tong ulitin sa ibang sa ibang Universal Studios. Ay, dito tayo ngayon sa Harry Potter and the Forbidden Journey. Yung parang castle. Or castle yata talaga to. Hindi ko alam. Hindi kasi ako fan ng Harry Potter talaga. 15 minutes yung waiting time. May we have your attention, please? In order to experience this attraction.
Umorder ako nitong pineapple cake. Kaso, ayun, nasira ko na siya. Pero cute pa din siya kahit sira na siya. And may minion burger and fries. Tingnan natin. Hindi man ako nag-expect ng something na masarap dito. Since usually, anything cute ay hindi naman talaga. Hindi ko sinasabing, hindi ko man nilalat na hindi masarap. Pero usually, kapag maganda ang design ng food, hindi siya yung pinakamasarap na matitikman mo. So, let's try. So, meron pala siyang parang baka may tumapon eh. So, meron pala siyang parang chicken din sa loob. Ito, kita ba? On top of the patty, of the burger patty, meron pa siyang chicken sa taas. Ay lang. Just like any typical burger. Same lang. Ano man siya? Tsaka malaki siya. So, I think mabubusog naman ako dito. Fries. Ang sama ng loob ko, nadanggi ko siya. Ayan, nasira tuloy. So, pwede na. Cute pa din siya kahit sira na siya. Here. Yan, ito yung Minion Mayhem na natry ko na siya noon sa sa Osaka. So, siguro yung huli ko na lang yun mamayang gabi since indoor ride naman siya. At least para hindi ako lamigin. Ito din yung pinaka-thrilling na ride dito sa Universal Studios Beijing. Itong yung Decepticoaster. So ako hindi ko nito-try kasi nakakatakot. Napakataas nan. Tingnan nyo naman yan, oh. Katakot. Tingnan nyo yan, oh. Diyos ko. Ay, hindi pala sila. Hindi ko na kaya sumakay ng mga ganyang kataas na ride. Yan, no, tingnan nyo, oh. Napakataas na, no? Oh. Ko kaya yan. Ang next ride natin, ang Transformers Battle for the All-Spark. 5 minutes na wait time lang siya. And ang sabi ay thrilling ride din daw ito. Dito na ako ngayon sa Kung Fu Panda Land of Awesomeness ba yun? Pero so far, nagulat ako kasi naghahanap lang talaga ako ng restaurant. Pero ang ganda dito. Yan. Sobrang okay rin itong area na to kasi itong Kung Fu Land of Awesomeness. Indoor siya. Nandito lahat ng rides. So if ever na sobrang lamig na kayo sa labas, tamang-tama itong lugar na to kasi wala, hindi masyadong malamig dito. Next ride natin dito ay ang Journey of the Dragon Warrior dito sa Kung Fu Panda Land of Awesomeness. So close pala yung yung Kung Fu Panda of the Dragon Journey ba yun? Yun pa naman daw yung pinakamagandang ride dito. So ngayon, wala na. Ina-enjoy ko na lang itong paligid dito. Pero pupunta na ako sa Minion Mayhem. Yun na yung last ride ko siguro for today. Tapos bahala na ako, meron pa akong maabotang mga parade mamaya.
final ride natin for this day. Yung wait time is just 30 minutes. Wala talaga ako na-encounter na ride na more than 1 hour. 你会发现你家伙真逗，他还挺会找乐子的。别担心，我们最终解决了。 Okay, so ang dinner ko ngayon ay slow-cooked balsamic vinegar coffee pork burger with mushroom sauce. Medyo may kahabaan yung pangalan niya. Pero kakaiba rin naman kasi yung itsura niya. Para siyang, ewan ko sa paningin ko, parang corned beef na ginawang pinagsama-samang corned beef na ginawang burger. Parang ganon. Ang kapal niya, parang hindi siya kasya sa bunganga ko. Ay, ang mantika. Langis. Parang maling desisyon yata na ito in-order ko. Masyado na siyang malangis. But anyway, hindi ko siya kayang hawakan. Kasi masyado nga siyang masyado siya makapal, masyado rin siyang malangis. Para siya talagang corned beef. Corned beef burger. Matatawag ko itong parang corned beef burger. Haba ng pangalan eh. Para talaga siyang corned beef na nilagay sa burger patty. So yun, in fairness naman dito sa Universal Studios Beijing, masasabi ko lang, ang saya, ang ginhawa mag-rides dito kasi ang konti ng tao. Kasi parang sana ganito rin sa Disneyland sa Shanghai. Pero kung i-compare ko ito, kung aalalahanin ko din, yung experience ko naman sa Universal Studios Japan, halos similar din sa ganito, pero mas madami lang ng konti yung tao. Pero kasi may single rider line. Dito, wala talaga single rider line, pero at the same time, ang konti lang ng tao. Hindi lumalagpas ng 1 oras yung waiting time ko sa mga rides. Unlike sa ibang Universal Studios talaga, pag wala talaga single rider line, abutin ka talaga ng magdamag. Ubus talaga yung oras mo sa pila. Same lang din sa mga Disneyland. Pero yun na nga, Disneyland kasi parang lagi ang daming tao kahit saan. Feeling ko lang, hindi ko lang kung ako lang ha, pero ito siguro yung Universal Studios na hindi ganun kadami yung ride. Kasi natataka ko walang Mario, walang, ano pa ba? Basta may mga gusto ako sa Universal Studios Osaka at sa Singapore na wala dito. Gaya ng Mario, gaya ng Mommy, alam niyo yung The Mommy, yun. Pero yun, siguro yun talaga yung isang edge nito compared dun sa ibang Universal Studios. Kasi dito parang pinaka-prioritize nila yung Jurassic Park. Tsaka yung mga Kung Fu Panda. Dito talaga sila madami. And I think isang similar naman na nasa Japan and Singapore ay yung Minion. Yung Minions. Yung Minion Land. Yun. Pero overall, na-enjoy ko naman to kasi masaya. Sana talaga. Alam mo yung hindi mo na kailangan ng kahit anong fast pass or express pass para lang makapag-rides dito na maginhawa. Kasi, imagine mo kung magpa-fast pass ka, magkano rin yan. Ang laki yung tipid din kung hindi ka mag-express pass. Kasi, wala naman tao, halos solo ko nga eh. Tsaka, pero ang bilis na kasi ng pila. No regrets sa pagpunta dito. Babalikan ko talaga to balang araw. Here are the total expenses for this day. So, hindi nakasama dito yung Universal Studios ticket ko kasi included na yun sa pre-travel expenses ko. At maraming salamat sa panonood mula umpisa hanggang dulo. So, please like and subscribe to my YouTube channel and follow me on my other social media accounts. Madami na rin ako na-upload ng mga travel guides on my TikTok account na baka makatulong for your next travel. I'll see you again on the next video. Bye-bye!